Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Ang sa inyo po'y bumabati at patuloy po nag-aanyaya na ako'y inyong samahan sa loob po ng isang oras na pagbubulay-bulay sa mga salita ng ating Panginoon, sa pananalangin at sa paghingi ng biyaya ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Mga minamahal, ngayon po ay araw po ng Huwebes, August 20, 2020, kapistahan po ni Saint Bernard. At sa araw pong ito, mga kapatid, patuloy po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya na ating pong natatanggap. Salamat sa buhay, kalakasan, at higit sa lahat, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay saan man dako naroroon. Mga minamahal, sa araw pong ito, patuloy po tayong nag-aalay ng panalangin, patuloy po tayong nag-aalay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, patuloy po ninyong i-like, i-subscribe at i-share ang mga videos na ito. Sundan po kami sa GSK Healing Online sa ating YouTube channel. I-like po ang channel na ito. At gayon din po naman, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, patotoo, at higit sa lahat mga prayer requests sa ating pong Facebook account, GSK Healing Online. Mga kapatid, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating pong natatanggap sa buong araw, sa buong magdamag, at higit sa lahat po sa nakalipas ng mga panahon. Kaya sa araw pong ito, patuloy natin binabati ang mga kapatid po natin mula po sa Pacem Missionary, ang ating minamahal na Servant General, Reverend Father Joel Aquino, diyan po sa Diocese of Tagbilaran, Bohol. Gayon din po ang ating mga head shepherd mula po sa Luzon, Father Walter Cerda. Mula naman po sa Visayas, Father Chody Mamalias. At gayon din naman po sa Mindanao, Father Ronald Severo ng Pacem, na patuloy pong gumagabay sa lahat ng mga communities, sa lahat ng mga miyembro ng iba't ibang charismatic movement under the banner of servant communities. Binabati rin po natin lahat ng mga seminarista, ang lahat ng mga Pacem lay all over the world. Binabati ko po kayo at dalangin ko po na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon at patuloy po kayong gabayan ng ating Diyos. Binabati rin po natin, mga minamahal, ang mga kapatid natin mula po sa iba't ibang servant communities, international at local. Binabati po namin kayo. Ang mga kapatid po natin sa Toril, Davao na lagi po nakasubaybay sa programa ng GSK Healing Online. Ang mga kapatid po natin sa Servant Community Living Hope, dyan po sa Toril, Davao. At gayon din naman po sa Maynila, ang mga kapatid natin sa Servant Community Holy Cross. Binabati po natin. At gayon din po ang lahat ng mga miyembro at tagapakinig mula po sa biyaya ng Espiritu Santo Servant Community. At sa mga kapatid po natin dyan sa Diocese of Imus, Diocese of Cavite, ang ating mga kapatid mula po sa Gift of Life Servant Community, sa Diocese of Caloocan, ang mga Gift of Love Servant Community, patuloy po ating binabati. At gayon din po sa Iloilo, ang mga kapatid po atin sa Mary Immaculate Conception Servant Community. Binabati ko po kayo na patuloy po kayong ingatan, gabayan, pagpalain ng ating Diyos. Higit sa lahat, binabati po natin sa mga araw na ito ang ating National Head Servant, si Brother Benny Santos, diyan po sa Luzon. Ang kanyang community ay The Good Shepherd Servant Community. Binabati ko po kayo at dalangin ko po na patuloy po kayong ingatan ng Panginoon, sampu ng inyong sambahayan. Patuloy pong ingatan, pagpalain at gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. At sa araw din pong ito, binabati po natin ang lahat ng mga area head servant mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din ang iba't ibang mga charismatic movement all over the world. Binabati ko po kayo sa ngalan po ng GSK Healing Online. Dalangin po namin na kayo po'y patuloy pong pagpalain, palaguin, at ingatan ng ating Panginoon. At sa araw pong ito, binabati rin po natin
Ang mga kapatid po natin dyan sa Catholic Faith Defender, mula po sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa ibang bansa at hanggang sa Pilipinas, binabati ko po kayo, mga defenders of the Catholic faith, mga CFD fathers, mga CFD brothers at CFD sisters, binabati ko po kayo. At lalo tigit po ang ating mga spiritual head, spiritual father, dyan po sa Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano, dyan po sa Diocese of Tagbilaran. Gayon din naman po si Father Fran Villegas, dyan po sa Cebu. At gayon din naman po si Father Abraham Abe Arganyosa, dyan po sa Luzon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang lahat ng mga CFD, fathers, brothers at sisters, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. At binabati rin po natin sa mga oras na ito ang lahat ng mga minamahal nating mga obispo, ang lahat ng mga kaparian, ang lahat ng mga misyonero at laiko na inaabot ng programa ng GSK Healing Online. Pagpalain po kayo ng Panginoon, dalangin po namin na patuloy po kayong ingatan ng ating Diyos at patuloy po kayong samahan sa inyong mga ministeryo. Kaya sa lahat po ng inaabot ng programang ito, lalo't higit ang ating mga viewers, mga kapatid natin na walang sawa, na nakikinig, nakasubaybay sa programang ito, maraming pong salamat. At dahil po sa inyong mga panalangin, dahil po sa inyong mga suporta, tunay nga po na ang programa ng GSK Healing Online ay patuloy pong lumalagana, patuloy pong kumakalat, at patuloy po na nalalaman ng maraming tao na sa panahon ng pandemic, sa panahon ng COVID-19, si Jesus ang dakilang solusyon. Kaya po mga kapatid, patuloy ko po kayong anyayahan, ibahagi po nyo ng ibahagi. Marami pa po ang mga kapatid natin nangangailangan makapakinig. Marami tayong mga kapatid na nangangailangan pa na makakilala sa ating Panginoon. At sa oras pong ito, mga kapatid, patuloy po tayong magninilay sa mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy po tayong dudulog sa ating Panginoon. Kaya ho mga minamahal, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Ialay natin kay Jesus ang buong programang ito. Ialay natin sa ating Panginoon ang buong programa ng GSK Healing Online. At hayaan natin na ang kanyang Espiritu ang siyang kumilos, gumabay at pumatnubay sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin, sama-sama po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila, niluluwalhati at sinasamba. Sa Espiritu at sa katotohanan, Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon at bukas. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila. Ama, marami pong salamat. Dahil muli patuloy mo kaming ibinangon sa aming mga higaan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong paggabay sa bawat isa. Ama naming banal, patuloy po kaming dumudulog sa iyong dakilang paanan. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain po ninyo ang mabuting balita na aming tutunghayan sa araw na ito. Pagpalain mo ang magiging daluyan ng iyong mga mensahe sa araw na ito. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang magiging daluyan ng iyong himala, ang himpapawid, Panginoon. Alisin po ninyo ang lahat ng galaw ng kadiliman. At inaangkin po namin, Ama, ang bawat kapatid namin na nakikinig sa kanilang tahanan, sa kanilang mga internet, sa kanilang mga cellphone at computer, at maging sa telebisyon. Ama naming banal, nananalig po kami na padadaluyin mo ang iyong espiritu, padadaluyin mo ang iyong himala sa bawat isang nakikinig at nakasubaybay sa programang ito. Aming Ama, sa iyo ang programang ito, O Diyos, ang programa ng GSK Healing Online ay iyong ariin. Ito ay iyo, Panginoon. Kami po'y gamitin mo lamang na tungtungan ng iyong kalwalhatian upang ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapapurihan sa programang ito. Kaming lahat ay iyong ibaba
upang ikaw, Jesus, ang siyang mapapurihan. Sa iyo, aming Diyos, ay aming ipinagkakatiwala ang susunod na mga sandali. Pagpalain po ninyo, Ama, at kayo ang kumilos sa mga oras na ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kaisa ng Espiritu Santo, sa panalangin ni Maria ng Del Carmen na aming ina, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Saint Bernard, pray for us. Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority, and I bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature, and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory of your creation. In your name I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come, defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our homes and our land. And we thank you, Lord Jesus, for you are faithful and compassionate God. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us from the battle. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus again in reply spoke to the chief priests and the elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then the king said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. He said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" The Gospel of the Lord.
Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay obligatory memorial sa ating patron na si San Bernardo Clarabal. Si San Bernardo Clarabal isinilang sa Gihon in 1090 sa Pransya. Siya ay may relihiyoso na buhay dahil sa kanilang pamilya. Sa edad na 21 gulang, siya ay sumasali sa Cistercian monk in 1111. At dahil sa kanyang kabaitan, na pili siya na abot sa Monastery of Clairvaux. Abot siya ang pinuno. Siya nanungkulan as pinuno sa monastery. At ang magandang ehemplo na ipinapakita niya sa kanyang mga kasamahan o mga disciple. Sa panahon na yaon, may division sa simbahan. There is schism. Siya ay nagbiyahe sa buong Europa para mapagkaisa at magkaroon ng kapayapaan ang simbahan. Siya ay may mga sinusulat na theological books and spiritual books. He dominated Europe sa kanyang katalinuhan and he counsels the Pope and the rulers of the government. Yon ang ating patron ngayon na memorial na siya si San Bernardo de Clarabal. At sa Ebanghelyo naman natin ngayon ay mayroong at sa Ebanghelyo naman natin ngayon ay tungkol sa kaharian ng Diyos ng langit. Ang kwentong ito ay may isang haring naghanda ng kasal ng kanyang anak na lalaki. Pinatawag niya ang mga katulong, ang mga imbitado sa kasal, pero ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapupunta ang ibang katulong kasi para sabihin na inanyayahan sa kasal yung mga guest. Naghanda na ako sa pagkain. Napatay na ang mga toro at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, kaya pumarito na kayo sa kasalan. Ngunit hindi pinansin ang paanyaya. Sa halip, ang isa ay nagpunta sa kanyang taniman, ang isa naman sa kanyang negosyo, at ang isa naman ay yung mga katulong ng hari ay pinatay at saka pinaparusahan. Yon, galit ang hari at pinapadala ang kanyang hukbo at puksain ang mga taong ganito. At dahil ngayon yung mga inanyahan ay hindi naman pumunta sa kanyang sa kasalan, sinabi niya sa kanyang mga katulong, handa na ang kasalan, pero hindi karapat-dapat ang inanyayahan. Papunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo. Lahat. Kagad-kagad, yung mga katulong ay nagpunta. Lahat na makita nila na masasama at mabuti ay inimbitahan nila. Napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. At dahil doon, pagkatapos dumating yung hari doon sa kasalan para tingnan kung sino ang mga nasa hapag, may napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit ng pagkasal. Ngunit hindi umimik ang tao, kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim kung saan may iyakan at pangangalit ng mga ngipin. Yun mga kapatid, itong talinghagang ito ay tungkol ito sa kasalan na
ng hari ng kanyang anak. At ang mga inanyahan ay hindi dumating. Hindi sila nag-respond sa paanyaya sa hari. Itong talinghaga is parang it talks about ang kaharian ng Diyos at saka yung anong papuntahan sa mga tao na hindi nagpunta sa pag-anyaya. At dahil yon na masasabi natin na talagang mayroong yung sinasabi natin na heaven or yung eternity or langit, ang ating Panginoon is always inviting us to follow His will and join in the kingdom of God. Join in His kingship. But dahil sa mga inyayahan ay bising-busy, ang isa nagpunta sa kanyang negosyo at saka ang isa ay yung pinapahirapan nila yung mga alagad ng Diyos. At ang isa nagpunta naman sa kanyang taniman. Yun mga kapatid na ang ating Panginoon ay nag-invite sa atin na susundin ang kanyang kalooban. Susundin ang kalooban ng Diyos kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, yung free will. Na yung free will ay yung sinasabi na we are above the yes and no to follow Him or not to follow Him. Yun na God is always inviting us to follow His will, that we will really join with Him in eternal life. Kung susunod tayo sa Kanya, mamumuhay tayo sa mundong ito na abundancy. Kung susunod tayo sa invitation ng ating Ama. At nang matatapos naman ang buhay natin dito, doon naman tayo sa kaharian ng Diyos. At talagang yun ang sinasabi sa Romans 8:28 na nagsasabi na yung kahirapan na naranasan natin dito hindi ikatumba sa kaligayahan na matatanggap natin sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos. Yun mga kapatid, na mayroon talagang buhay after this life na there is really a pie in the sky. Mayroon talagang sinasabi sa ating Panginoon na mayroong hahantungan ang ating buhay. Pag tayo ay sumusunod sa Kanya, isusurrender natin ang ating sarili sa Panginoon, and we respond to the demand of God, the invitation of God to His will. At yun mga kapatid, na mayroon niyang kasagutan na tayo ay makapunta talaga sa papuntahan natin na yon na prepare sa Panginoon. Na it is like a banquet na God is asking us to join in the banquet. But some people did not respond. Na hindi sila tumutuloy sa bangkite. Kasi mayroon naman mga tao na mayroong prinsipyo na God is invited us to join them. They really singing and they are the dance is really going on, but some people did not really respond. They wanted to have their own way na sa kagustuhan nila. Hindi sila
nagtugon sa pag-anyaya ng makapangyarihang Diyos. At dahil doon na sinasabi na hindi naman ng mga guest ay hindi nagpunta, ang lahat ay inimbitahan ng Panginoon. Maybe it's really about the chosen people, the Israelites. But dahil doon, inimbitahan ng Panginoon ang lahat, mga Gentiles, lahat, yung mga mahirap at saka mayaman, or mga makasalanan, inimbitan niya. At nang napupuno na yung kasalan, yung hapag ng kasalan ay napupuno. At pagkatapos ay pumunta ang hari para tingnan kung sino po ang mga nasa hapag. At napansin ng hari ang isang lalaking hindi nakadamit ng pangkasal, ngunit hindi ito umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pangangalit sa ngipin. Yun mga kapatid, na this people, this man nga nakikita niya na walang hindi nagadamit sa pangkasal, ay itong tao na to ay hindi kasapi hindi dapat kasapi sa kasalan. Kasi lahat naman na kasapi sa kasalan ay yung nakadamit ng damit ng pangkasal. Dahil itong tao na ito ay makasarili ba o hindi siya namumuhay sa pag-ibig, na yung tao ito ay he follow his own self, at dahil ang sarili ang pinapairal sa buhay, nawala siya ng mga virtues sa Panginoon. However, he is living in sin. Maybe in any kind of wickedness. Maybe we called it the soul of this man is wicked and has a possibility to hurt other people. At dahil doon na itong tao na to ay ang souls niya ay wicked, and ano naman ang utos ng ating hari? Hindi umimik ang tao, kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim kung saan may iyakan, at itapon sa dilim. And that is the privation, yung tao na he was thrown out. Yun mga kapatid, ang kahinatnan ng tao na namumuhay na wala sa pagmamahal, mamumuhay na yung buhay niya ay wicked, or the souls of his souls is wicked. Na there is really also an eternal damnation that would be happen to those people who did not respond to the invitation of the king, na sumusunod sa kalooban ng ating hari. If you would not really susunod sa kalooban ng ating hari, at sino namang sinusunod niya? Maybe yung sarili, kasi dahil sa paglalakbay sa mundong ito, binigyan tayo ng free will ng Panginoon, and we are above the yes, na mag-respond ka ba sa kalayaan mo na susunod ka sa ating Panginoon o sa hari, or not, o hindi ka susunod. Kasi ang sinusunod mo ay yung sarili mo. At dahil doon ay hindi ka namumuhay sa kabutihan. Maybe you are influenced by the evil in this world.
the spirit that really who is working to make the people of God stumble. That's why yun ang nangyayari, na siya ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ano naman ang kahinatnan ng mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Siya ay, ang hahantungan niya ay ang eternal hell or impyerno, sa Bisaya pa. Impyerno. Na ang ating New Testament ay nagsalaysay about this hell. Ano ba yung hell? Mayroong mga ano sa Matthew 25, it talks about hell. That yung in the last judgment na there is really yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, na nagsasabi ang Panginoon na when I am hungry, you feed me. When I am in prison, you visited me. And then when the man says, kailan man, Lord, na ikaw ay na walang kain, na pinakain kita, na ang ginagawa mo sa yung tao na mga mahirap ay ginagawa mo rin sa akin, yung mga when we become merciful to those one. And then naman yung isa na yung sa Matthew 25, na there is really a punishment if we will not respond to the commandment of God. Yun, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay nagsasalita about hell. And there are symbol. About Matthew also 10, nga fear him who was able to destroy both body and soul in hell. Matthew 10:28. And the third is that privation, na a punishment into darkness outside, as the parable of man without wedding garment, or the foolish virgins, di ba? They were thrown outside, and they go to hell. Yun, mga kapatid, na mayroon talagang punishment, everlasting punishment. And this punishment is like in Matthew 25. And then, the second is destruction. Fear him who was able to destroy both body and soul in hell. Matthew 10:28. And thirdly, that a privation, exclusion, or punishment into darkness outside. And this is what had happened. Yung tao na hindi nakabisti ng kasal at siya ay ginagapo siya ang kamay at saka yung paa at itinatapon siya sa kadiliman. Yun, mga kapatid, na ang Ebanghelyo ito ay nagsasabi about sa kaharian ng Diyos, na yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay makakasama talaga doon sa bangkiti in the kingdom of God. But yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila ay may punishment, everlasting punishment or privation or destruction of their souls, na iba rin ang papuntahan nila. Yun ang aking sa pagnilay-nilay, mga kapatid, na sa paglalakbay sa mundong ito, kailangan talaga natin ang pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Palagi na ang ating Panginoong Hesus ang ating Panginoong Diyos na Ama
ang kanyang nature is loving or giving, na nagmamahal siya sa ating lahat. Itong Panginoon ay ang naglikha ng sanlibutan, ating Panginoong Hesus, na susunod tayo sa kalooban niya. Hindi tayo susunod sa ating sarili at ipairal natin na sa mga bagay-bagay sa mundong ito ang buhay natin. At kinakailangan talaga natin na we respond to the demand of God, to follow His will and give ourselves to God always, para tayo ay makiisa sa ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. Salamat sa lahat, mga kapatid, lalo na ngayon na mayroon tayong pandemic. Ito inanyayahan tayo na sumusunod palagi sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi this pandemic somehow is in this pandemic, ahead of this pandemic, it would make us good dahil sa mga pangyayari. Kasi yung mga pain and suffering, na ahead of that suffering is a glory to God. Na sabi naman ng Romans 8:28 na ang kahirapan na naranasan natin sa mundong ito, it cannot be compared to the happiness na mangyayari natin sa kabilang buhay. At yun, mga kapatid, na dahil we are facing this pandemic, na mamumuhay tayo na madasalin at we strive hard to have faith and believe in God always, in order that God would really alleviate or solve this problem, our pandemic that we encounter, the coronavirus. Salamat sa lahat, mga kapatid. Maraming salamat po, Father Ray, sa inyong mensahe. Maraming salamat po sa inyong mga aral na ibinigay sa amin sa araw na ito. Mga minamahal, patuloy po tayong dumulog sa Panginoon sa ating pananalangin. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya na may kababaan ng kalooban at hingin ang biyaya ng himala at pagpapala ng banal na Espiritu para sa atin. Alam nyo, mga kapatid, ang ating pananampalataya, si Jesus ay kikilos sa ating pananampalataya. Si Jesus ay patuloy po nagagabay, patuloy po magbibigay ng himala para sa atin. Kaya sa oras pong ito, patuloy po ating ilagay ang ating mga sarili sa ating Panginoon Diyos. Patuloy po ating ilapit kay Jesus ang ating mga panalangin. Nakikinig ang Panginoon sa ating mga dasal. Nakikinig si Jesus sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga po sinabi niya sa banal na kasulatan, dalawa lamang sa lupa ang magkaisang manalangin sa kanyang pangalan ay diringgin ng ating Ama na nasa kaitaasan. Kaya huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Sa oras na ito, hingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Hingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gusto. At manalig ka. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na tutugon sa iyong pangangailangan. Kaya sa oras pong ito, isama sa ating mga intensyon ang ating minamahal na Santo Papa, Papa Francisco, ang lahat ng mga obispo, ang lahat ng mga kaparian, ang lahat ng mga madre, laiko at misyonero sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy pong ingatan, gabay at pagpalain ng ating Panginoon. Gayun din po naman, isama po natin sa ating panalangin, sa ating intensyon, ang ating minamahal na bansang Pilipinas, ang ating minamahal na Pangulo, ang lahat ng mga kongresista at namumuno sa bansang ito, hanggang sa pinakamababang kagawad ng bansang ito. Ilapit natin sila lahat sa ating Panginoon.
At manalig tayo na ang bansang Pilipinas ay mahal na mahal ni Jesus. Kaya ang bansang Pilipinas ay iingatan ng Panginoon. Ang bansang Pilipinas ay pagpapalain ng Panginoon. Ang bansang Pilipinas ay patuloy na paggagalingin ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, ilapit din po natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin, ang bawat pamilya, ang mga magulang na nawawalan po ng hanap buhay sa oras na ito. Ang mga kabataan na naliligaw ng landas. Ang mga kabataang nalululong sa masamang bisyo. Ang mga kabataan po na patuloy na humihiwalay sa aral ng katotohanan ng ating inang simbahan. Nanawa sila po'y makabalik. Sila po'y makabalik sa Panginoon, sila'y makabalik sa katotohanan, sila'y muling makalapit kay Jesus sa biyaya po at sa tulong ng Santa Iglesia Katolika. Ipanalangin din po natin, mga minamahal na kapatid, ang mga frontliners, especially po ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga health worker, ang mga pulis, ang mga sundalo, ang lahat ng nag-aalay ng kanilang buhay para po matugunan ang solusyon, ang gamot sa pandemic ng COVID-19. Isama rin po natin ang kani-kanilang mga tahanan na iniwan, ang kani-kanilang mga pamilya na iniwanan. Batid po natin na ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa kanila, ang Panginoon ang siyang patuloy na magpoprotekta sa kanila, ang Panginoon ang mismong gagabay sa kanila. Isama rin po natin ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon, ang lahat ng mga lindol, ang lahat ng mga bagyo, mga pagbaha, mga sakuna, sunog, kalamidad. Ialay natin ito lahat kay Jesus. Ialay natin ito lahat sa dakilang trono ng Diyos. At siya ang tutugon sa ating mga pangailangan. Siya ang kikilos sa ating pananampalataya. The more na tayo nananampalataya kay Jesus, the more na tayo'y lumalapit sa Panginoon, the more na tayo ay nakatatanggap ng himala, biyaya, at pagpapala buhat sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, ipatong nyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Ang kinin nyo po na ito'y kamay ni Jesus na ipinapatong sa inyo. Ang kinin po natin na ito'y kamay ng Panginoon na ipinapatong sa ating mga ulo para tanggapin natin ang biyaya buhat sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, tayo po'y sama-samang manalangin, tayo po'y sama-samang dumulog sa Kanyang presensya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita na amin pong napakinggan. Dalangin po namin na ito'y itimumo ninyo sa aming mga puso. Ito'y ibaon sa aming pagkatao. At tulungan, Panginoon, na ito'y mamunga at ito'y maibahagi sa aming mga kapwa. At ito ay makita sa aming mga gawa. Aming Ama, sa oras pong ito, nananalig po kami at nananampalataya. Dumudulog sa iyong banal na harapan. Hugasan mo kami, O Diyos, ng dugo at tubig na bumulwak mula sa tagiliran ng aming Panginoong Jesus, nang siya'y napako sa bundok ng Kalbaryo. At sa mga oras pong ito, Ama, narito ang mga kapatid namin, nakikinig, nakatunghay, nakapatong ang kani-kanilang mga kamay sa kani-kanilang mga ulo. Lord, nananalig po kami, ito'y mga kamay mo. Ito'y kamay mo na ipinapatong sa iyong mga anak. Sapagkat winika mo, Panginoon, dalawa lamang sa lupang magkaisang manalangin sa aking pangalan ay diringgin ng Ama sa kaitaasan. At sinabi mo rin niya po, Panginoon, na ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod at mananambahan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya naman po, dakilang Diyos sa mga oras na ito. Narito ang mga anak mo, nananalig na nanampalataya, idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga hinaing. Nababasa mo laman ang aming mga puso, batid mo ang aming mga iniisip sa mga oras na ito. Aming Ama, padaluyin po ninyo ang iyong pagpapala. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos, sa mga oras na ito. Pagalingin ang mga karamdaman, taglay, palayain
sa gapos ng kadiliman ang bawat isang nagpatuloy na nahihirapan sa kanilang buhay. Lord God, sa mga oras pong ito, padaluyin po ninyo ang iyong Espiritu mula sa iyong dakilang trono. Padaluyin mo, aming Diyos, ang iyong pagpapala mula sa iyong dakilang trono. At sa oras na ito, makapangyarihan Diyos, ipinapatong po namin iyong kamay sa mga kapatid namin na ngayon ay nakikinig, nakasubaybay at nakatunghay sa programa ng GSK Healing Online. Yes, Lord God, padaluyin mo ang iyong biyaya sa programang ito. Padaluyin mo ang iyong espiritu at ng kagalingan at pagpapala sa pamamagitan ng programang ito. At sa oras na ito, dakilan Diyos sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Ipinapatong po namin ang iyong kamay sa mga kapatid namin na ngayon nangangailangan. Mga kapatid namin na patuloy po na sa banig ng karamdaman. Mga kapatid namin na pumroblema sa kanilang buhay. Mga kapatid namin na patuloy pong nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Lord God, Ikaw ang aming solusyon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming hari. Kaya sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Aming Ama, padaluyin po ninyo ang iyong Espiritu sa mga kapatid namin na ngayon ay patuloy pong nananampalataya. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, send forth your healing upon your people in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. At ikaw masamang espiritu ng karamdaman. Ikaw masamang espiritu ng problema. Ikaw masamang espiritu ng kaguluhan. Ikaw masamang espiritu ng COVID-19 in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ikaw ay aming tinatapakan, dinudurog, winawasak at muling itinatapon sa impyernong walang hanggan sa pangalan ni Jesus. At inaangkin namin ang biyaya ng pagpapala. Inaangkin namin ang biyaya ng himala. Inaangkin namin ang biyaya ng pagpapala buhat sa trono ng aming Panginoon. At sa oras ito, dakilan Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, winika mo, Panginoon, na lahat ng galaw ng kadiliman ay aming mauutusan sa pangalan mo. Kaya Lord God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, inuutusan po namin ngayon, Panginoon, ang lahat ng galaw ng masamang espiritu sa aming simbahan, sa aming gobyerno, sa bawat pamilya, Panginoon, at sa buong mundo. Ikaw masamang espiritu ng kaguluhan. Ikaw masamang espiritu ng pagkakawatak-watak. Ikaw masamang espiritu ng makasariling hangarin. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke you, Satan, in the name of Jesus. We rebuke you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At nananalig kami, dakilan Diyos, na ang bawat kapatid namin na nakikinig, sa patuloy na nakasubaybay, ay tumatanggap ng himala sa oras na ito. Ang mga katawang nanghihina ay iyong pinalalakas. Ang mga espiritu nanghihina ay iyong pinagtitibay. Ang mga patay na mga cell, Lord God, ay patuloy mong binubuhay. Ikaw na masamang espiritu ng cancer, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, sa oras na ito, lisanin mo ang katawan ng kapatid ko na ngayon nakikinig. Ikaw masamang espiritu ng pananakit ng katawan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lisanin mo, lisanin mo, lisanin mo ngayon din ang templong iyan. Sapagkat yan ay tinubos ni Kristo 2,000 taon nang nakalilipas. At sa oras na ito, dakilang Ama, sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas ay inaangkin po namin ang ganap na himala, ang ganap na kagalingan, ang ganap na kalayaan, ang ganap na katagumpayan sa buhay. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to you, O God. Glory, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. At inaangkin po namin dakilang Diyos na sa araw na ito ay may himala kang ibinigay, may himala kang ibinuhos, at mula sa iyong trono, aming Ama, dumadaloy at patuloy na dumadaloy ang iyong himala sa buhay ng mga kapatid ko na ngayon nakikinig at nakasubaybay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. At inaangkin namin, Ama, na sa araw pong ito, tinanggap na namin ang answered prayer sa aming mga panalangin. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory,
Glory, glory to you, O God. Glory to Christ Jesus. Glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Saint Bernard, pray for us. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Benedict and Saint Scholastica, pray for us. Purihin, purihin, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory, glory, glory to God in the highest. Mga minamahal, tayo po'y patuloy po nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya na ating po natanggap. Tunay nga, na sa araw na ito, ang himala mula kay Jesus ay dumaloy at atin na pong natanggap ang answered prayer sa ating mga panalangin. At gayon din po, tayo po'y dumating na sa panahon na tayo po'y maghihiwa-hiwalay. Gayon pa man, hindi po ito ang huling panagkakataon na tayo muling magkikita-kita. Bawat araw, samahan niyo po ako sa ating pagninilay, sa ating pananalangin, sa ating paghingi ng himala sa ating Panginoon. Tunay mga kapatid na sa ating buhay, si Jesus lamang ang tunay na solusyon. Kaya po sa mga oras na ito, tayo po'y patuloy po nagpapasalamat sa lahat po na naging bahagi ng programa ng GSK Healing Online sa araw po ng Huwebes sa ating Thursday edition, at ating pinasasalamatan po ang naging guest sharer po natin mula po dyan sa Pacem, Binangonan, ating minamahal Father Remigio Umamalin, Pacem. Salamat po, Father, sa inyong mensahe para sa ating ebanghelyo sa araw na ito. At salamat din po sa lahat ng mga inspirasyon, aral, at higit sa lahat, mga kapatid, sa patuloy pong paggabay sa mga libro na iniwanan po sa atin ng ating pinakamamahal, ating minamahal na Father Founder, Reverend Father Leonardo Polinar, sa kanyang patuloy pong mga inspirasyon sa programa
ng GSK Healing Online. At sa lahat ng mga charismatic communities na patuloy pong nais maglingkod at patuloy pong sumunod sa ating Panginoon. At salamat din po sa ating dakilang santo na ipinagdiriwang sa araw na ito, ang ating minamahal na santo, Saint Bernard. Ipanalangin mo po kami. At patuloy ating ipaabot ang ating mga panalangin, ang ating pasasalamat sa ating minamahal pong ina ng Del Carmen, ang ating Our Lady of Mount Carmel na walang sawa po na tayo inaakay patungo kay Jesus, walang sawa na tayo dinadala sa trono ng Panginoon, walang sawa na tayo'y ginagabayan para hindi tayo maligaw at makuha ng kalaban. Ang mahal na ina ng Del Carmen, salamat po sa inyong panalangin. Higit sa lahat, mga minamahal, ang papuri, pagsamba at pagluwalhati ay ating pong ibinabalik sa nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, na walang tigil na tayo pinagpapala, walang tigil na tayo ay binibigyan ng himala, walang tigil po na tayo ay patuloy na binibigyan ng ganap na kalayaan. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pagsamba, sa Diyos ang pagluwalhati ngayon at magpakailanman. Kaya ho mga minamahal, patuloy ko po kayo inanayahan, patuloy po ninyong samahan ang programang ito sa bawat araw ng pagninilay sa mga salita ng ating Panginoon. At ibahagi, i-share, i-like at i-subscribe ang channel natin. At huwag kalimutan, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa ating Facebook account, GSK Healing Online. Patuloy po kayo magbigay ng inyong mga patotoo at dalangin po namin. Isasama po natin sa ating mga panalangin at sa banal na misa ang inyong mga panalangin. Kaya ho mga kapatid, magkita-kita po tayo sa susunod ng mga araw. Muli, ito po ang inyong kapatid, Brother Abet, ng GSK Healing Online. Ang patuloy po nagsasabi at patuloy po nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila kahapon, ngayon at bukas. Maraming salamat.